Pasalamat tayo sa Panginoon sa kalayaan at mga pag-aaral ng kanyang salita. No? At ito po ay ika-21 bahagi na ng ating pong long journey dito sa The Gospel according to Mark. Ito ang ating ika-21 bahagi ng pag-aaral sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Buksan natin ngayon ang ating mga Biblia. Marcos, Kabanata 6, talata 1 hanggang 6. Mark chapter 6, verses 1 to 6. Mark chapter 6, verses 1 to 6. Okay? Babasahin ko na. Sundan ninyo sa inyong mga Biblia. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan at sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagpasimula siyang magturo sa sinagoga at marami sa mga nakikinig sa kanya ay namangha. At sinabi, saan kinuha ng taong ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Anong mga makapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria, ang kapatid, sinina Santiago, Jose, Judas, at Simon? Hindi ba narito ang kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae? At sila'y nag-istorya sa kanya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pinagaling sila. Talata 6. Nang kilala siya sa kanilang hindi pagsampalataya, siya'y lumibot at nagtuturo sa mga nayo nasa paligid. Bago ako magpatuloy, muli nais kong paalalahanan ng lahat, pati mga bata na naririto, kikinig ba kayo sa akin? Ha? Okay. Sana makinig kayo hanggang sa mga matapos ang ating gawain. Ano? May panahon para tayo ay maglaro at kumain mamaya at magkwentuhan. Ngayon, ang oras ay pakikinig. So ako lang ang magsasalita at ang bawat isa, matanda at bata, ay nakikinig. Okay ba? Okay, good. Now, ano po ba ang madalas na kapagpapagalit sa puso ng maraming tao? Siguro marami. Marami tayong pwedeng sabihin dyan. Hundreds of reasons. Pero palagay ko, isa sa mga dahilan dyan ay yung tinatawag na natin sa English na failed expectation. Yung bigong na makita mo na mangyari ang isang bagay doon sa inaasahan mong tao na dapat gawin niya yun. Ngayong pong linggong ito, ay halos wala nang ibang balita na maririnig tayo, mapapanood tayo patungkol dito sa may kinalaman sa kay Napoles at doon sa mga bidak, Priority Development Assistance Fund na ng mga mambabatas na animo daw ay ginamit sa maling paraan. No? At ito ay nakapagpatawag ng atensyon sa karamihan ng mga tao. Bakit? Sapagkat sa tinatawag nating failed expectation. Hindi yan ang inaasahan mo sa mga mambabatas na ito. Hindi yan ang inaasahan mo na ang pera ng bayan ay gagamitin para sa sarili lang nila. Imagine mo, billion yan. Hindi yan ang inaasahan natin. Pero hindi pa rin natin tiyak kung talaga totoo yan. Kaya nga, ito ay nagbigay ng kakaibang damdamin sa marami. Ngayon po umaga, ay ating titingnan ng isang sitwasyon na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay umuwi sa kanyang bayang kinalakhan. Ang bayan niya ay tinatawag na Nazareth. Dito siya umuwi sa bayan ng Nazareth. Medyo nagtagal siya ng konti doon sa Capernaum. Ito pong Capernaum at Nazareth ay dalawang bayan na bahagi ng probinsya ng Galilea.
So ito po bahagi pa ng tinatawag na Galilean ministry ng Panginoong Kristo. Si Jesus Christ, nagbigay siya ng maraming panahon doon sa Capernaum. Naging base niya yun. Doon siya nagturo, gumawa ng maraming himala, no? At maraming mga bagay na nangyari doon sa Capernaum. Doon niya rin tinawag ang kanyang unang apat na mga alagad. Si Santiago, si Juan, si Pedro, at ang iba pa, no? Na mga alagad niya. Doon niya rin tinawag yan sila. Ngayon, ang pagkakataon ay umuwi siya sa Nazareth. Ito yung bayan na kanyang kinalakhan. Ito yung bayan na kung saan mas maraming panahon sa kanyang buhay, ginugol niya noon. Pero ang inaasahan sana natin sa pag-uwi niya sa kanyang bayan ay may mainit na pagtanggap ang mga tao roon. Bakit? Celebrity ng Panginoong Kristo ng panahon ito Medyo kilalang kilala na siya. Dahil siya ay nangangaral sa maraming bahagi ng Galilea, nagtuturo, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagpapalaya sa mga demonyo, may mga patay, binuhay niya. At doon din sa lugar ng Galilea ay maaaring nabalitaan din ng marami na maging yung kalikasan, pinasunod niya. Inutusan niya ang bagyo na tumigil, ang unos na tumigil, at yan ang ginawa niya. Medyo celebrity na ang Panginoong Kristo sa pagkakataong ito. And He has proven that there is something very special sa kanyang sarili and very different about Him. That there was no warm welcome. Walang mainit na pagtanggap. At parang hindi nga siya pinansin. Nung umuwi siya, di ba? Umalis siya roon, sabi roon sa verse 1, yung roon na tinutukoy dito, maaaring ito ay Capernaum. Ito ay 20 miles, ayon sa mga otoridad, mga 20 miles away from Nazareth. Umalis siya roon at pumunta sa kanyang sariling bayan. No? Sumunod sa kanya mga alagad. So parang wala nangyari. Nang sumapit ang Sabat. So ibig sabihin, hindi siya masyadong pinansin ng mga tao hanggang sa dumating ang araw ng Sabat. Siyempre, ang mga Hudyo ay pumupunta doon sa sinagoga at sila ay nagkakatipon doon. At doon ang Panginoong Kristo ay nagkaroon ng pagkakataong tumayo at mangaral sa kanilang harapan. Now, isipin niyo mga kapatid, sa lugar na ito, in this place, we expect people will receive Christ warmly. No? And in this place, we expect Christ will perform great miracles, but it failed to happen. Hindi ito ang nangyari. At alam niyo ba kung anong dahilan? Alam niyo kung anong dahilan? Ayon sa talatang 6, kawalan ng pananampalataya. Yun lang ang dahilan. Kawalan ng pananampalataya. The only reason is unbelief. Hindi po yung kawalan ng impormasyon kung sino si Jesus, ano yung kanyang katatayuan, ang kanyang persona. Kilala na siya. Celebrity na siya ng panahon na yan. Hindi po dahil ang kanyang pamilya ay may masamang reputasyon sa kanilang bayan doon sa Nazareth. Ang isa lang sa dahilan kung bakit sa lugar na ito, hindi siya tinanggap ng mainit. At dito rin sa lugar na ito, nasana dahil ito'y bayan na kanyang kinalakhan. Dito siya lumaki. Dito siya pwedeng gumawa ng maraming kababalagan. Hindi na ginawa ang dahilan. Siya ay namangha sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Wala silang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, na ang kawalan ng pananampalataya ay makapangyarihan. Unbelief is powerful. Now, iniisip natin na yung pananampalataya, yun ang makapangyarihan, di ba? Di ba nakalagay sa Bible, kung may pananampalataya ka daw, nakasiliit lang ng buti ng mustasa, pwede mo daw sabihin sa bundok, bundok, lumipat ka sa kabilang dako. Ibig sabihin, makapangyarihan ng pananampalataya. No? Faith can move mountain. Pero nais ko sabihin na hindi lang pananampalataya ang makapangyarihan. Ang kawalan ng pananampalataya, makapangyarihan din. Kung inyong natatandaan, dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa panahon ni Noah, lahat sila'y nalibot. Pagdating ng isang malaking baha at dilubyo, maliban lang sa pamilya. Ang kawalan ng pananampalataya ay lubhang mapanganib
kapangyarihan sapagat dito nakasalalay hindi lamang ang buhay mo sa mundong ito, maging ang kahihinatnan ng kaluluwa mo kailanman. At dito mga kapatid, sabi sa talatang 6 nang gilala siya, namangha siya sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sa di nila pagsampalataya. Alam nyo, hindi po natin makikita sa Bible na namangha ang Panginoon sa Kristo. No? Maliban lang sa dalawang pangyayari. Una, namangha siya dahil sa pananampalataya ng isang centurion. Lucas Kapitulo 7, talatang 9. Merong isang centurion, lumapit kay Jesus Christ kasi humihiling siya na pagilingin yung kanyang servant, yung kanyang alipin. Nung pumunta ang Panginoon sa Kristo, sabi nung centurion, huwag na po kayong pumunta sa bahay namin. Hindi kami dapat tumanggap sa isang katulad ninyo. Sabihin na lang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Humanga si Jesus! Namangha sa pananampalataya ng centurion ito. Yun, isa sa mga record. No? At alam niyo ba, kung isa anumang record, makikita natin na kung saan namangha si Jesus. Dito, sa bahagi ito, namangha siya sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan. Doon lang, dalawang pagkakataon. Kasi si Kristo, hindi siya namamangha sa maraming bagay. Alam niya naman ang lahat ng bagay. Nakita niya, hindi na nakikita ng ating mata. Nakita na niya yung mga bilyon-bilyong mga bituin na hindi nakikita ng mata natin. Nakita niya na yung pinakamalayong planeta sa sangsilubog na ito. Naabot niya na yung pinakamalaring na dagat na hindi naaabot ng tao. Alam niya lahat ng bagay, kaya hindi siya namamangha. Kayo ba namamangha kayo sa mga bagay na normal lang sa paningin ninyo? Di ba hindi? Alam ba ako, hindi ako namamangha sa mga nakikita akong marunong magmaneho. Marunong din kasi ako magmaneho eh. Pero namamangha ako kapag ang isang tao marunong magmaneho ng barko, marunong magmaneho ng eroplano, marunong magmaneho ng submarino. Hindi ko kaya gawin yan. No? Hindi ako namamangha kapag nakakita ako ng isang tao mahilig magbasa ng libro. Mahilig din ako magbasa eh. Namamangha ako sa mga taong sumusulat ng libro. Hindi ko kayang gawin yan eh. Yung sumusulat ng libro, meron din sa library natin. Alam ba, si John Calvin, sumulat ng lahat ng komentary sa Biblia, maliban sa Book of Revelation. Ang daming aklat na naisulat sa panahon na wala pang computer, wala pang typewriter. Sulat lang ng kamay. Ang volumes of books ang naisulat. Namamangha ko sa kanya. Hindi ko kayang gawin yun. Alam nyo, namamangha tayo sa mga bagay na beyond our experience, beyond our ability, beyond our reach. Di ba? Lahat ng bagay, alam ng Jesus. Walang beyond sa kanyang ability. Walang beyond sa kanyang reach and experience. Lahat kaya niyo. There is nothing beyond the ability of Christ. But the gospel has recorded two situations na kung saan namangha siya. Namangha siya nung manampalataya ang isang centurion at namangha siya sa kawalan ng pananampalataya ng kanyang mga kababayan sa talata. Kaya nga, masasabi ko na ang sabihin na pinakapunto nitong passage na binasa natin na ito, the astonishing power of unbelief. Ang kamangha-manghang kapangyarihan ng kawalan ng pananampalataya. Unbelief is really powerful. Diba? It's amazing na maging ang Panginoon sa Kristo, namamangha siya sa kabila ng ebidensya. Nagulat siya ng kanyang mga kababayan sa kanyang kinalakhan na sa kabila ng mga ebidensya na kanyang ipinakita, sa kabila ng mga kababalaghan na kanyang ginawa, sa kabila ng kanyang pagtuturo na kung saan maging ang mga tao ay nagpapatotoo, meron siyang otoridad kung magsalita. Hindi tulad ng mga guro sa ating panahon dito sa Israel. Iba siya sa lahat. Sa kabila ng kanilang nakita, matigas pa rin ang kanilang puso. Tulad sila ng isang lupang matigas.
ang kanilang puso'y matigas sa kabila ng lantat na kapahayan. Now, siguro ito ang magandang tanong. What is the astonishing power of unbelief? Ano ang kamangha-manghang kapangyarihan ng kawalan ng pananampalataya? Nais ko mag-share sa inyo ng 4 na bagay. No? At yung ibang mga S dito ay pinilit ko lang para magkaroon ng color itong aking outline. No? Unang-una, ang kawalan ng pananampalataya ay nagiging daan para di mo pansinin ang mga bagay na malinaw na. Isnabing the obvious. Look at verse 2. Nang sumapit ang Sabat, nagpasimula siya magturo sa sinagoga at marami ang nakikinig sa kanya. Ay namangha na sinasabi, saan ginuha ng tao ito ang lahat ng ito? Anong karunungan ito na ibinigay sa kanya? Ano mga makapangyarihang gawa ang ginagawa ng kanyang mga kamay? At tanong nila, saan ba nagagaling yung karunungan ng tao yan? No? Saan galing yung kanyang kapangyarihan? Hindi nila binigyan pa siya yung turo. Hindi niya binigyan pa siya yung mga gawa mismo ng kanyang kamay. Ang binisita, saan ba galing yan? Kasi yung naka-influensya dyan. Of course, obvious naman ang sagot eh. Ang turo ng Panginoon at ang karunungan at ang kapangyarihan taglay niya ay galing sa Diyos. Siya mismo nagpatotoo niyan. Halimbawa, John chapter 10, verse 37. Maraming verses na pwede tayong gamitin. Pero John 10:37, sinabi niya, kung hindi ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Pero kung ginagawa ko ito, maniwala kayo sa kanyang mga gawa upang malaman ninyo at maintindihan na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. So, ibig sabihin, gusto niya sabihin sa mga tao, kung ako, yung ginagawa ko, no, ay hindi ayon sa utos ng Ama, huwag na kayo maniwala. Pero yung ginagawa ko consistent sa utos ng lumang tipan at ng Ama at ang pangako, di, dapat manampalataya at maintindihan niyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. But the truth of the matter is that alam nila ang sagot sa kanilang tanong. No? Namangha sila eh. Sa kanilang nakita at narinig eh. No? Namangha sila tulad ng mga tao sa Capernaum. Pero, ayaw nila pansinin ang bagay na malinaw. They want to snub the obvious. Alam mo, may mga taong ganyan. Yan po ang nature ng kawalan ng pananampalataya. Minsan malinaw na, pinipilit mo pang ilayo, pag-usapin doon. Kasi ayaw mo talaga maniwala at manampalataya. Di ba? Natatandaan mo na maraming taon na nakakaraan. Pero sa dati kong grupo na kinabibilangan, no, meron kami minsan meeting ng mga pastors. No? At sa meeting na yon, meron pong proposal na magkaroon ng mga pastor na babae sa aming mga simbahan. Di tumayo ako. Pagtayo ko, sinabi ko, bago po natin pag-usapan ang proposal na yan, na dapat magkaroon ng pastor ng mga babae sa ating simbahan. Tingnan muna natin ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi pa ng Biblia, o pinapayagan pa ng Biblia, na may mga babae na maging pastor ng mga simbahan. Pero sinabi ko, simple lang naman ang sinabi ko. Ay, yung iba ay nag-isip. At ang nangyari, pinatawag ako ng pamunuan ng aming grupo. Natatanda-tanda ko pa, dahil nung kami nag-meeting sa restaurant, medyo sikat na restaurant sa Maynila. Dahil lang, gusto nila akong tanungin. At alam niyo ba kung anong tanong sa akin? Bakit? Sino ba mga nakakasama mo? Pastor George. Sino ba yung mga, ano ba yung mga seminar kayo natin mo? Bakit ganun ang proposal mo? Sabi ko, ikaw mo muna. Bakit tinatanong niyo kung sino mga kasama ko? Bakit ka tinatanong nga sa ano yung mga natin mo seminar? Hindi niyo ba tinatanong kung tama yung sinasabi ko, o galing ba sa Biblia yan? Bakit hindi natin tingnan ang banal na kasulatan? Alam niyo mga kapatid, ganyan siguro yung nature ng unbelief. The nature of unbelief is, you will go anywhere other than the obvious truth. The nature of unbelief is, you will entertain anything other than the written. Tatanggapin mo ang lahat, maliban sa nakasulat na katotohanan. No? Pupuntahan mo ang lahat maliban sa katotohanan
malinaw na. Kung ayaw mong manampalataya, kahit malinaw na, ayaw mo talagang manampalataya. Bibigyan mo ng dahilan. At magtatanong ka pa, saan ba galing yan? Sinabi ni obvious. Another thing, stressing the insignificant. Look at verse 3. Hindi ba ito ang karpintero na anak ni Maria at kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at Simon? Hindi ba narito kasama natin ang kanyang mga kapatid na babae at silang lahat ay natisod sa kanya? Now, on the first place, mga kapatid, totoo po yung sinabi ng mga tao sa Nazareth patungkol sa pamilya ni Jesus. Totoo yun. Si Jesus ay isang karpentero. Hindi lang siya anak ng karpentero, siya ay karpentero din. Ibig sabihin, ang kanyang occupation, bago siya nagsimulang magministeryo, ay isang karpentero. No? Yun ang kinabubuhay niya. At itinutulong niya para sa kanyang pamilya. Maaaring ng panahon ito, patay na ang kanyang tatay na si Joseph, ang kanyang foster father. Kaya tumulong siya at siya naging isang karpentero. No? Totoo yun. Meron siyang anak ni Maria, at meron siyang mga kapatid na lalaki, at meron siyang mga kapatid na babae. Binanggit pa mga pangalan ng mga kapatid niyang lalaki rito. At ito ay magpapatunay lamang, mga kapatid, sa kamalian ng turo ng kinagista nating relihiyon. Ano yun? Yung perpetual virginity ni Mary. Di ba pinaniniwalaan? Kaya merong mother of perpetual health. No? Kasi ang paniwala na si Mary hanggang ngayon, virgin pa rin. No? Ayan po ay pinamumulaanan ng banal na kasulatan. No? Totoo na ipinanganak ni Maria si Jesus, siya ay isang berhen, sapagkat wala siyang karanasan sa isang lalaki. Pero pagkatapos no, nagkaroon siya ng mga anak pa. Kaya hindi na siya perpetual virgin. No? Yun po ang totoo. At yun ang pinatutuhanan. Pero but that is beside the point. Hindi po yun ang punto rito. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa Nazareth, nag-focus sila doon sa pamilya ni Jesus sa lupa, imbis na tingnan nila kung sino si Jesus sa kanyang persona. Diba? They're focusing on earthly family instead of seeing a divine person. Binigyan nilang pansin yung pagiging ordinaryo ng trabaho ni Jesus. Hindi na siya karpentero. At hindi nila binigyan pansin yung pagiging extraordinaryo ng persona ni Jesus. Isa sa Diyos na nagkataon. And they even dig deeper. Pansinin niyo yung ginamit na salita rin. Sabi rito, hindi ba ito ang anak ni Maria? Alam niyo mga kapatid, parang pag binasa mo naman yan, parang madali lang naman hindi. Totoo naman yun, anak siya ni Maria. Pero sa mga Hudyo, hindi nila tinatawag ang isang tao batay sa pangalan ng kanyang nanay. No? Kundi ang ginagamit ay ang tatay. Parang tayo, di ba? Ang dinadala nating apelyido ng ating tatay. Di ba? Noon, parang ganito. Si Aileen, anak yan ni Mang Pompey. Di ba? Noon, tinatama. Pero handa, ano panahon na yan? Tinawag si Aileen, anak yan ni Aling Lila. Hindi maganda pakinggan yun. Bakit? Sapagkat, pag-aalis ng respeto yun, sa pangalan na nananalaytay sa inyong lahi. Pangalan ng ama ang dala-dala mo, hindi pangalan ng kanyang ina. Pero sa pagkakataong ito, ang ginamit, hindi ba yan ang pangalan? Hindi ba yan ang anak ni Maria? No? Isipin natin, siguro dahil napatay na si Joseph ng panahon. Oo, pero kahit napatay na, ang isang tatay noon, they still use the name of their father. And therefore, ito pong pangyayaring ito, hindi ito isang normal, maaaring ito ay merong pagdududa. No? Sa pagiging legitimate ni Jesus bilang anak ni Maria at ni Jose. At sabi ni Sinclair Ferguson sa kanyang commentary, to refer Jesus as son of Mary was to cast a stigma. Stigma. Sabi sabihin ng stigma, mark of disgrace or disapproval. No? Para bang ito po ay pagpapahayag ng kanilang pagdududa. Lihitin mo ba talagang anak yan? No? No, it is a cast of stigma on his mother and on himself. It was to raise a doubt on his legitimacy.
But they are stressing the insignificance. Di ba? Sila ay nagbibigay din sa isang bagay na hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, ang binigyan nilang pansin kung ano yung hindi mahalaga kaysa doon sa mahalaga. Ano ba yung mahalaga na dapat na malaman nila? Si Kristo ay anak ng Diyos, ang Messiah. Hindi yun ang binigyan ng pansin. Ang nakita nila, si Jesus ay karpentero. No, ang kanyang pamilya, ordinaryo lang. Mukhang may duda pa nga kami dyan eh. Doon sa kanyang pagiging legitimate na anak, kaya tinawag siya, the Son of Mary. Now, sana hindi mangyari sa church natin na tayo ay mag-fall sa attitude ng pagkakaroon ng diin sa mga bagay na hindi gaano mahalaga. No? Kasi minsan may mga grupo at may mga iglesia rin na nagbibigay ng halaga sa mga hindi naman gaano mahalaga. Kaya sinasabi natin sa English na majoring the minor. No? Ayan ang tinalakay doon sa aming men's training kahapon ni Brother Froilan. Yung pagbibigay pansin sa mga mas mahalaga kaysa sa hindi gaano mahalaga. No? Halimbawa, sa Lord's Supper, may mga laging nag-iisip, ano ba yung dapat nating gamitin na tinapay? Dapat walang lebadura. At hindi yung may lebadura. No? Meron kong minsan nag-attend sa church na natin, kung araw, doon pa sa dati natin, ayaw niya mag-partake ng Lord's Supper nung malaman niya na yung tinapay na ating pinapartake ay galing sa bakery. Dapat walang lebadura. Ayaw niya mag-partake. Mahalaga sa kanya yung tinapay, hindi yung sinisimbolo. Di ba ang pinakamahalaga doon sa tinapay ay ito ay simbolo ng katawan ni Kristo, pinahirapan, sinaktan, nag-animoy, nagkahiwa-hiwalay na dahil sa kanyang pagsakripisyo sa ating mga kasalanan. The bread is the symbol of the broken body of Christ. Hindi na binigyan pansin eh. No? Sana hindi mangyari sa atin yan, ano? Na yung mga bagay na hindi gaano mahalaga, yun ang pinahahalaga. At yung mga bagay na mahalaga, yun ang isinasantabi. No? Ano ba mas mahalaga sa inyo? Yung kulay ng pintura ng ating wall, kaysa din sa makulay na relasyon natin sa isa't isa. Di ba? Kahit ano pang kulay ng pintura, kahit itim pa yan, wala namang problema eh. Ang mahalaga, makulay ang ugnayan ng mga kapatiran sa iglesia. Eh dito sa pangyayari ito, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, nagbigay sila ng pansin sa mga bagay na hindi mahalaga. At hindi binigyan pansin, ano ba yung mahalaga doon sa persona ng ating Panginoon sa Kristo. Pangatlo, stumbling on the truth. Yan po ang isa pa sa ugali ng kawalan ng pananampalataya. Sila ay natitisod sa mga bagay na totoo. Tingnan niyo yung verse 3 sa muling bahagi. At sila'y natisod sa Kanya. Yan ang tamang translation sa wikang Tagalog. Sa English, and they took offense at Him. But it is better translated mula sa original na they were stumbled by Him. Sila ay natisod sa kanila. Yung pong pagiging ordinaryo ng pamilya ni Jesus at ng kanyang hanap buhay ay hindi nila ma-reconcile sa pagiging extraordinaryo ng kanyang turo at ng kanyang mga gawain. Na-confuse sila, nalito sila, at natisod sila. Hindi nila ma-reconcile ng isang karpentero ay isang Messiah rin. Hindi nila matanggap na isang mababang tao ay siya palang Diyos na dakila na matayo, na bumaba upang tubusin ang kanyang mga bayan sa kasalanan. They can't imagine na ang kanilang kapitbahay ay isang dakilang propeta na nananirahan sa kanila. For them, isang malaking iskandalo ng isang ordinaryong tao ay isang anak at buntong anak ng Diyos. Alam niyo pala na ang katotohanan ay nakakapagpatisod din. Truth can be a stumbling block to others. Now, normally, natitisod tayo sa mga bagay na mali, di ba? Natitisod tayo sa mga bagay na
sa tingin natin ay hindi nararapat. Halimbawa, yung isang tao na may pangit na ugali, hindi maganda yung personalidad niya, pero sabi niya, Kristiyano siya. Parang natitisan tayo doon, ano? Yung isang tao na, sabi niya, mananampalataya siya, pero yung chismoso, ang chismosa. Saan nakakabis? Na? Sinasabi niya, Christian siya, pero ang yabang. Ang yabang ng dating lagi. No? Parang nakakatisan yun, di ba? No? Yung sinasabi niya, Kristiyano siya, pero lagi na lang siyang lasing. Nakakatisan talaga yan. Yung isang Kristiyano na, sabi, Kristiyano siya, pero pagdating sa trabaho, tamad. No? Nakakatisan siya na, no? Sinasabi niya, mananampalataya siya, sumasamba siya sa Diyos, pero hindi siya tapat sa kanyang tungkulin. Nakakatisan talaga yan. Totoo yun. Pero nais ko sabihin, mga kapatid, yung palang totoo at mga bagay na tama, nakakatisan din. Truth can also be a stumbling block. Kanino? Doon sa mga taong determinadong tanggihan ito. Doon sa mga taong ayaw nilang magbago sa mga bagay na nalalaman nilang totoo. Doon sa mga taong hindi sila handang magpakababa at sumuko sa mga bagay na alam nilang tama. Nakakatiso din ang katotohanan. At totoo yan sa ating mga karanasan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, mararanasan mo yan. Kapag nangarap ka ng totoo, marami magre-react sa iyo. Di ba? Kapag namuhay ka na may kabanalan, marami ay tatalikod sa iyo at lalayo sa iyo. Kapag hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa, yung mga barkada mo unti-unti na tumatalinis talaga sa iyo. Sapagkat ang totoo ay nakakatisod din. Doon sa FDA, alam naman ni Ate Nino to, no? Sa kanilang opisina, napag-usapan na naman namin nung nakarang Webes na Bible Study. Kasi pinagbawal na sa kanila ngayon, sa flag ceremony ba natin, no? Na magkaroon ng prayer. Manalangin, bawal nang mag-pray. Pero gumagawa ng paraan sila Ate Ida. Doon sa kanilang department, nagpe-pray sila. Salamat naman, hanggang ngayon, hindi pa pinagbabawal yung Bible study. No? At alam niyo ba kung bakit ito pinagbabawal yung prayer? Sapagkat ayaw nilang, matisod yung mga empleyadong Muslim na maaaring isa lang naman yata yung dalawa. Ilang empleyado ng FDA, ng buong FDA, isa lang na Muslim. No? At ilang empleyado ng FDA, napakadami. 400. May isang Muslim doon, ayaw nila makatisod, kaya wala na munang prayer. Nakakatisod kasi katotohanan. Di ba? Nakakatisod. Truth can make people stumble. Naalala niyo si Stephen, tinatawag na unang martir ng Kristyanismo, no? Siya ay binato hanggang sa mamatay ng kapwa niya Hudyo sa anong krimen? Sa pangangaral ng katotohanan. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ano sinasabi roon ni Pablo kay Timoteo? Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ang sinumang mamumuhay ng may kabanalan para kay Kristo, sila'y uusigin. Mga kapatid, bahagi ng buhay natin yan. Kung ikaw ay na kay Kristo, at ikaw ay nagsasalita ng totoo, at ikaw ay namumuhay ayon sa iyong pinaniniwalaang totoo na may kabanalan, may mga tao hindi matutuwa sa iyo. At yung iba ay maaaring pusigin ka. Kaya ito, maganda rin itong pag-isipan ninyo. Kung lahat ng tao sa paligid nyo galit sa inyo, may problema ka. No? Pero sa kabilang dako, kung lahat ng tao sa paligid ninyo, kabatid mo at walang nagagalit sa iyo, baka may problema ka rin. Kasi kung totoo kang Kristiyano at mananampalataya, sigurado yung pamumuhay mo may kabanalan ay hindi kaaya-aya rin sa paligid ng mga tao sa kapaligiran. Kasi sabi nito ni Pablo, kung namumuhay ka ng may kabanalan, para kay Kristo, usigin ka. Baka hindi ka namumuhay ng may kabanalan, kaya walang umuusig sa iyo. Kaya walang nagagalit sa iyo kasi ang buhay nila tulad mo rin. Kaya pag-isipan natin na
ng ating sarili ngayon. No? Natitisod ba yung mga tao sa atin? Ha? Natitisod ba sa inyo? Ba't sila natitisod? Natitisod sila dahil hindi maganda ugali mo. Sana naman hindi ganon. Natitisod sila dahil sinasabi mo yung totoo, namumuhay ka sa katotohanan. Yan ay palatandaan ng isang tunay na pananampalataya ni Jesus. Ika-apat at ikahuli. Alam niyo ba kung ano nagagawa ng kawalan ng pananampalataya kaya ito makapangyarihan? Hindi lang nito ini-snap yung mga bagay na halata na. Hindi lang nagbibigay pansin sa mga hindi naman mahalaga. Hindi lamang natitisod sa mga bagay na totoo. Ito pa, ang problema is stealing away the opportunities. Look at verse 5. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Sabi ni Ferguson sa kanyang commentary, no? Sa kanyang commentary dito sa verse 5 dito, sabi niya, their resentment proved to be their detriment. Ang kanilang di pananampalataya, kawalan ng pananampalataya, ang nagbigay ng kalugihan sa kanila. Alam niyo, masaksihan mo, no? At maranasan mo ang himala na ito bihira ng mangyari ay isang opportunity. No? Kasi alam niyo mga kapatid, baka nag-iisip tayo na yung himala sa Bible, palasak. Hindi palasak ang himala. Ay maraming mahihilig sa himala. Di ba? Walang himala. Hindi mo palasak ang himala sa Biblia. Pag pinag-aralan ninyo sa Lumang Tipan, ang himala ay nangyari lamang sa panahon ni Moises at ni Joshua at sa panahon ni Elijah, Elias at ni Eliseo. Diyan lang nag-concentrate halos ang mga gawa ng mga makapangyarihang gawa. Sa ibang bahagi, wala. Sa Bagong Tipan, ang himala ay nangyari lamang sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Medyo marami yan. At sa panahon ng pasimula ng Iglesia, doon sa early church, pasimula yung pagiging maaga ng Iglesia, pero sa dahulihan na, wala nang himala. Sapagat ang himala po, hindi po ito palasa. Ito'y nangyayari lamang ng bihira. At kung ikaw'y makasaksi nito, ito isang oportunidad. Imagine mo, kung may malaking oportunidad na makasaksi ng himala ng Panginoon Jesucristo, hindi mo yung kanyang mismo mga kababayan? Yung kanyang kinalakyan sa Nazareth? Pero sabi, hindi siya gumawa ng anumang makapangyarihang gawa. Hindi. No? He shut down the whole supernatural operation. It's not a power problem, actually. It's because of the purpose problem. Bakit? What is the purpose of miracle? To attest the truth. Ang layunin ng himala ay para patunayan ang katotohanan. Yun po. Kung tinatanggihan mo ang katotohanan, wala nang tayo kailangan ng himala. The truth of the matter, brethren, marami sa mga nakasaksi ng himala ng Panginoon sa Kristo, sila rin yung sumisigaw doon sa korte ni Pilato na nagsasabi, palayanin si Barabas at ipapo si Cristo. Karamihan sa mga tao yun, nakasaksi ng himala. No? Yan ang trahedya ng kawalan ng pananampalataya. It literally shuts the person off from God. Yung pong signs and wonders, hindi po yan nakapagpapabago ng puso ng isang tao. Diyos lang ang pwede magpabago ng puso ng isang tao. Ang kawalan ng pananampalataya ay pagsasabi sa iyong sarili na gusto mong mabuhay sa sarili mong pamamaraan. Unbelief wants to live his life on his own. Ang kawalan ng pananampalataya ay pagkamuhi sa katotohanan patungkol sa Diyos. Sa banal na kasulatan, kay Kristo, sa iglesia, sa pagsamba, sa paglilingkod, sa kabanalan. Alam niyo ba na may mga tao na ayaw maniwala na mayroong Diyos? Hindi dahil sa kumbinsido talaga sila walang Diyos.
Kung sa totoo lang, ayaw naman talaga nila may Diyos sa buhay nila eh. Lahat tayo ganyan. Ang katotohanan, ayaw naman na talaga natin mayroong Diyos eh. Bakit? Kasi kung mayroong Diyos, nagkakaroon tayo ng guilty feelings. Di ba? Pag nakagawa ka ng mali, pag nakagawa ka ng kasalanan, di ba nagkakaroon ka ng guilt feelings? Eh kung walang Diyos, hindi walang guilt feelings. Ang isang para mawala yung guilt, huwag kang maniwala mayroong Diyos. Di ba? Eh, alam niyo, sa totoo niyo, kaya nga, ang pagbabago ng puso ng isang tao, gawain ng Diyos eh. Kasi sa totoo lang, lahat tayo, ayaw natin ng Diyos. Kung magiging totoo lang tayo sa sarili natin, gusto natin wala. Ano magawa natin kung anong gusto natin gawin? Para malaya tayo, walang guilty feelings sa loob ng ating puso. At yan po, ang nagagawa ng kawalan ng pananampalataya. Galit ka sa katotohanan na mayroong Diyos. Galit ka sa katotohanan na mayroong tagapagligtas. Galit ka sa katotohanan ng pagsamba, ng paglilingkod at ng kabanalan. At ang isa pang bagay na ginagawa ng kawalan ng pananampalataya, ninanakaw nito ang pagkakataon na maranasan mo ang kagalakan at kaluwalhatian ng kaligtasan na kay Kristo Jesus. Yan ba ang gusto niyo sa buhay niyo? Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba mabuhay kayo sa sarili ninyong pamamaraan? Sa sarili ninyong kalooban? Do you want to live on your own? Eh, gusto ko rin sabihin sa inyo, mga kapatid, meron tayong kalayaan na mamuhay ayon sa gusto natin. Pero gusto ko rin sabihin, ang kawalan ng pananampalataya ay parang pagsipa sa mga bagay na matatalas. Di ba? Nakasipa ka na ba sa mga bagay na matatalas? Ikaw ang masasaktan. Ikaw ang masusugatan. Ikaw ang malulugi. Ikaw ang mawawala. Kicking against the goods. Ang daan patungo sa kalayaan, kagalakan, kapayapaan, at buhay ay makilala mo ang katotohanan patungkol kay Kristo. Yakapin mo siya sa daan ng pananampalataya. Mahalin mo siya. Paglingkuran mo siya ng buong puso, ng buong pagkatao mo. And don't ever miss that opportunity. Friends, mga kaibigan, pag ninyong hayaang mawala ang oportunidad na yan, manakaw ang oportunidad na yan, minsan lang yan at kapag ito'y nawala, buhay mo ang kapatid. Kaluluwa mo ang kapatid. Kaya ngayon, nais ko kayo tanong. No? Ikaw ba, nanampalataya ka na kay Jesus? Lumapit ka na sa Kanya. Pinagtiwalaan mo naman katotohanan patungkol kay Jesus. Kung hindi, malaki ang nawawala. At unti-unti na nauubos ang pagkakataon mo. Baka sa panahon na yun, na gusto mo na lumapit, ay wala na. Don't ever miss the opportunity. Don't ever miss the opportunity. Tanggapin mo yun. Kaya na.